Pelikula sa taong 2563, 300 taon pagkatapos ng malawakang digmaan sa pagitan ng Earth at United Republic of Mars, o mas kilala sa tawag na The Fall. Ang scientist na si Dr. Dyson Ido ay aksidenteng nadiskubre ang sirang babaeng cyborg. Kapansin-pansin na ang utak nito ay hindi pa gaanong sira at buhay pa rin. Naintriga si Dr. Ido sa nakakamanghang teknolohiyang ito kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanyang laboratorio, nilalayong i-recreate ito sa panibago. Kinabukasan ng cyborg girl ay nagising na at namangha sa bago niyang itsura. Pagkatapos lihim siyang pumuslit sa silid ni na Dr. Ido at kanyang assistant, at nang mapansin nila siya, pinahayag ni Ido ang kanyang kagalakan sa matagumpay na transformasyon ng cyborg girl. Tinanong ng cyborg girl ang anumang impormasyon sa kanyang pagkakakilanlan dahil wala daw siyang maalala, pero tugon ni Dr. Ido na wala din silang ideya. Pagkatapos nilabas nila siya para i-explore ang syudad. Habang naglalakad sa kalye, nabighani ang cyborg girl sa tanawin ng isang kahangahangang lungsod na lumulutang sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Ido na ito ay ang the last of the great sky cities na tinatawag na Zolem, ang huling syudad na nakaligtas sa digmaan, at ang lugar na kinaroroonan nila ay kilala bilang Iron City. Maraming mga tao ang gustong pumunta sa Zolem na gagawin ang lahat ng paraan para makarating doon. Pagkatapos sinabi ng cyborg girl kay Ido na bigyan siya ng pangalan, kaya pinangalanan niya siya bilang si Alita. I love it! Can we keep it? At least until I can remember my real name? Habang patuloy nilang ginalugad ang lungsod, napansin ni Alita ang maraming wika na sinasalita sa paligid niya, kaya ipinaliwanag ni Dr. Ido na nagsama-sama na dito ang mga tao pagkatapos ng digmaan. Biglang napukaw ang atensyon ni Alita sa screen na nagbo-broadcast ng isang brutal cyborg sports. Sinabi ni Ido na ang larong yan ay tinatawag na motorball game at pinayuhan siya na huwag masyadong magambala nito. Habang sila ay gumagala at pinahahalagahan ang mayamang kultura ng lungsod, binilhan siya ni Ido ng shawarma at sinabing iiwan niya muna siya pansamantala. Kinaibigan ni Alita ang cute na aso at binigyan ito ng pagkain. Pagkatapos, napansin niya ang isang wanted poster para sa salarin na pumaslang ng 6 na kababaihan. Dumating ang isang malaking robot na kilala bilang isang centurion. Mabilis na pumorma si Alita ng isang defensive stance, gayunpaman agad siyang hinila sa tabi ng dumaan na binata. Sa kabila nito ay mahusay siyang nagmaniobra sa ilalim ng robot upang iligtas ang aso. Humanga ang binata sa kanyang liksi at agad nitong napagtanto na siya ay isang cyborg. Nang bumalik na si Dr. Ido ay bigla nitong hinadlangan ng kanilang pakikisalamuha. Nangako ang binata na makikipagkita muli kay Alita at dali-daling umalis. Sa pagkausyoso, tinanong ni Alita ang pangalan ng lalaki, kaya ipinahayag ni Ido na siya ay si Hugo, at nagbabala sa kanya na mag-ingat din sa pagtitiwala sa mga taong hindi niya pakilala. Kalaunan sa gabing yun, sa isang lugar sa lungsod, papasok na sana ang isang babae sa kanyang apartment nang biglang may umatake sa kanya. Nagising sa sigaw si Alita at napansin si Ido na palihim na pumasok sa bahay hawak-hawak ang malaking maleta na may dugo sa kamay. Kinabukasan ay tinulungan ni Alita si Dr. Ido sa pag-aayos ng isang lalaki na nagrereklamong pinutol daw ng mga tulisan ang kanyang cyborg parts para ibenta sa black market. Nabanggit ng assistant na isang babae ang pinatay kagabi malapit sa parehong lokasyon. Napansin ni Alita ang sugat sa braso ni Dr. Ido at nagsimulang maghinala sa kanya sa pagkakasangkot sa krimen. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, napatigil si Alita ng isang babae na may kakaibang marka sa noo. Ang babae na nagngangalang Shiran ay matapang na hinawakan ang braso ni Alita at sinusuri ito ng mabuti. Ipinahayag na si Shiran pala ay dating asawa ni Ido. Maya-maya, si Dr. Ido at Shiran ay namasyal sa lungsod. Tinanong ni Shiran ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alita at kung bakit ibinigay sa kanya ni Ido ang katawan na inilaan para sa kanilang namatay na anak na babae. Ipinaliwanag ni Ido na si Alita na ngayon ang bagong assistant niya. Pagkatapos sinubukan ni Shiran hikayatin si Ido na samahan siya sa pagtatrabaho para kay Vector, ang Panginoon ng Iron City, sa pagbuo ng mga cyborg para sa motorball game, umaasang sa pamamagitan nito ay makakabalik sila sa lungsod ng Zolem. Tumanggi si Ido, iginigiit na wala ng paraan para makabalik sa Zolem at niloloko lang daw siya ni Vector. Hindi nagpatinag si Shiran at ipinahayag na gagawin niya ang lahat upang makabalik sa Zolem sabay umalis. Nakipagkita muli si Alita kay Hugo at nagpas siyang sumali sa kanilang impormal na laro ng motorball. Sa kanyang unang pagtatangka ay bumagsak siya sa isang signpost. Hindi nagpatinag, sinubukan niyang muli ngunit sinunggaban naman siya ng isa sa mga kaibigan ni Hugo na si Tanji. Hindi sumuko si Alita at tumalon siya pabalik sa laro at tinarget si Tanji. Nang sinubukan ni Tanji sikuhin muli si Alita, ginamit ni Alita ang taglay na kakayahan para tumbahin si Tanji at nakascore pa. Inasar ni Hugo si Tanji na tinalo lang daw ng baguhan. Nag-alok si Hugo kay Alita na ihatid na siya pauwi. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Hugo ang higit pang impormasyon tungkol kay Alita. So you can't remember anything? I'm trying to! Family, friends, favorite food? Nothing! Well, maybe oranges, but that's just since yesterday. Huminto sila sa isang food shop at binilhan ni Hugo si Alita ng tsokolate, at agad na humaling si Alita sa lasa ng tsokolate. Pagkatapos, napansin nila ang isang bounty hunter na nagngangalang Zapan. Ipinahayag ni Hugo na si Zapan ay isang bounty hunter, ngunit hindi maiwasan ni Alita pansinin kung gaano kastig ang espada ni Zapan. Pag-uwi ni Alita sa bahay, sinubukan niyang pumuslit pero nahuli siya ni Dr. Ido at sinaway kung bakit siya ginabi ng husto. Kinabukasan dinala siya ni Hugo sa tuktok ng isang mataas na gusali kung saan makikita ang malinaw na tanawin ng Zolem. Ibinahagi ni Hugo na pangarap niyang makapunta sa Zolem balang araw. Inangkin pa niya na kung kasing lakas niya si Alita, aakyatin niya ang tubo na naghahatid ng mga sasakyan papunta sa Zolem. Pinaalam din ni Hugo kay Alita na marahil nagmula siya sa Zolem dahil lahat ng basura sa scrapyard kung saan siya natagpuan ni Dr. Ido ay nagmula sa Zolem.
Mamaya sa gabi, napansin ni Alita si Dr. Ido na lumabas ng bahay. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya si Dr. Ido habang sinusundan ng isang babae. Kinuha nito ang napakalaking rocket hammer sa kanyang maleta. Nang hahampasin na sana ni Ido ang babae, pinigil siya ni Alita sa pag-aakalang siya ang mamamatay tao na nabanggit sa wanted poster. Sa lalong pagkabigla ni Ido ay nahulog pala sila sa patibong ng mga cyborg criminal na siyang responsable pala sa mga kamakailang pagpatay. Sa sandaling ito nalaman na rin ni Alita na si Dr. Ido ay isang hunter warrior at sinusubukan lang niyang protektahan ang babae. Inatake niya ang isa sa kanila ngunit mabilis din siyang nalupig. Nakakagulat dahil ang babaeng sinubukan niyang iligtas ay isa rin palang cyborg na sangkot sa mga kriminal na aktibidad. Biglang tumalon si Alita sa isa sa mga kalaban at nagpamalas ng hindi pangkaraniwang kakayahan at pinatay ang cyborg criminal. Pagkatapos ay hinarap siya ng babaeng cyborg at sa kabila ng pagiging walang armas, pinatunayan niyang mas mahusay siya sa kanyang kalaban. Gayunpaman, isang malaking cyborg na may kakaibang pangalang Gruishka ay sinakal si Ido upang pilitin siyang panoorin kung paano durugin ng alagad niya si Alita. Ngunit sa huli ay hindi lubos inasahan ni Gruishka na matatalo ang kanyang alagad at mahusay na ng ibabaw sa laban si Alita, kaya naman sumali na rin sa laban si Gruishka. Naglunsad si Alita ng pamatay na sipa kung saan nakita niya ang isang flashback ng kanyang sarili na nakikipaglaban sa buwan kasama ang mga mandirigmang katulad niya at tinatawag nila siya bilang si 99. Ang kanyang sipa ay pinutol ang braso ni Gruishka sabay kinuha ang rocket hammer ni Ido para palayasin si Gruishka. Pinuri ni Dr. Ido ang martial arts skills ni Alita at magkasama silang tumungo sa Hunter Warriors headquarters upang mangolekta ng bounty para sa mga napatay na cyborg criminals. Pagkatapos ay ibinahagi ni Alita kay Ido ang maikling flashback na naranasan niya habang nakikipaglaban kanina. Before the fall, there were police to stop criminals. Now the factory pays us to do the dirty work. Pumasok si Ido sa headquarters na iniwan si Alita sa labas at inilagay sa ibabaw ang ulo ng patay na cyborg. Bounty for the cyborg Nisyana was 20,000 credits. Inaakusahan ni Alita si Dr. Ido sa hindi pagsasabi ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Bilang tugon, ibinalik siya ni Ido sa lab at inihayag na ang katawan na ibinigay niya sa kanya ay orihinal na inilaan para sa namatay niyang anak na babae na pinangalan niya sa kanya. Tanong ni Alita kung anong nangyari sa kanya. Ikinwento ni Dr. Ido na ang cyborg na ginawa niya para sa motorball ay dumating sa kanyang klinik isang gabi na naghahanap ng droga. Sa panahon ng engkwentro, pinatumba ng cyborg si Ido at ang masaklap ay pinatay pa nito ang paralisado niyang anak na babae. Si Shiran na hindi matanggap ang pagkawala ng kanilang anak ay nagpas siyang iwan si Ido. Nagudyok ang trahedyang ito kay Ido para maging hunter warrior. Bagaman nakapaghiganti na siya sa pumatay sa kanilang anak, wala itong naidulot na kapayapaan sa kanya kaya nagpatuloy siya sa kanyang karera bilang hunter warrior. Pagkatapos ay inis ka ni Dr. Ido si Alita at ipinahayag na ang kanyang puso ay gawa mula sa isang teknolohiyang nawala sa mahigit 300 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso, na pinapagana ng isang antimatter microreactor, ay sapat ang lakas upang bigyang kapangyarihan ng buong Iron City para sa isang buong taon. This is lost technology. Nobody's made this stuff since before the fall. Yeah, right. So I'm 300 years old. Sweetheart, you are. Sa lugar ni Vector, hinimok niya si Shiran upang lumikha ng isang cyborg na gagawin maging kampyon sa motorball. Sumang-ayon si Chiren basta kumpleto lang siya ng mga kasangkapang kakailanganin. Pag-alis ni Vector ay dumating naman si Gruishka na nagmamakaawang tulungan siya. Sa una ay nagatubili pa si Shiran ngunit nang malaman na si Alita ang responsable sa kanyang kalagayan, agad nagbago ang isip niya. Kinagabihan, si Alita ay sumasalamin sa kanyang flashback. Sa pagmumuni-muni sa kanyang nakaraan at kung sino talaga siya, sinimulan niya ang pagsasanay at naging inspirasyon ang mga salita ni Ido na maaalala niya rin ang lahat balang araw. Sa lab ni Vector, tinatrabaho na ni Shiran si Gruishka. Pumasok si Vector at ipinaalam sa kanya ni Shiran na natagpuan niya ang isang wired chip sa ulo ni Gruishka at pinaghihinalaan na may kumokontrol kay Gruishka mula sa Zolem. Tila hindi na nagulat si Vector sa pahayag na ito ni Shiran. Gustong tanggalin ni Shiran ang chip ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Nova na kumonekta kay Gruishka. Nang malaman na si Alita ang nagdulot ng pinsala kay Gruishka, hiniling ni Nova na i-upgrade si Gruishka para magawa nitong mapatay si Alita at makuha ang kanyang puso. I don't understand how she could create such force with such a small body. It was not the power of the body that did this. It was the mind. She knows the fighting techniques of Panzerkunst. Pagkatapos ay sumapi na naman si Nova kay Vector at pinangako kay Shiran na makakabalik siya sa lugar ng Zolem kung matugunan niya ang kanyang kahilingan. Samantala hinahanap ni na Dr. Ido at Alita ang pangalan ni Gruishka sa mga wanted ng Hunter Warriors database ngunit hindi nila mahanap. Naguguluhan si Alita dahil si Gruishka ang responsable sa lahat ng mga kamakailang pagpatay ng mga babae. Ipinahayag ni Alita ang pagnanais na maging isang Hunter Warrior. Sumalungat sa ideya si Dr. Ido dahil ayaw niyang masangkot sa karahasan o mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Dahil sa pagtanggi ay nagtampo si Alita sa kanya. Nakipagkita siya kay Hugo para manood ng motorball. Inilabas ni Alita ang kanyang inis kay Ido sa pamamagitan ng panonood ng motorball game. Sinamantala ni Hugo ang pagkakataon na ipakita sa kanya ang paligid. Tinuro niya ang isa sa top cyborgs na si Josh Hugan at sinabing siya ang marahil magiging champion at may potensyal na makarating sa Zolem bilang premyo. Mula sa malayo ay napansin nila si Vector at Shiran. Ipinaliwanag ni Hugo na si Vector ang nagpapatakbo ng motorball game. Balik sa laban, isa sa mga cyborg na si Kuba ay ginamit ang kanyang grind cutters upang sirain ang kanyang kalaban at nanalo. Nilapitan siya ni Shiran at iminungkahing kunin ang grind cutters ni Kuba dahil balak niyang gamitin ito para i-upgrade si Gruishka.
Kalaunan sumugod ang mga kaibigan ni Yugo at ipinaalam sa kanya na kailangan na nilang umalis. Bago umalis, niyaya ni Yugo si Alita sumama sa kanila kinabukasan sa labas ng lungsod, iminumungkahi na maaaring makatulong ito sa kanyang alaala. Sa gabing ito ipinagdiriwang ni Kuba ang kanyang tagumpay kasama ang 3 babae, nang bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga nakamaskarang salarin. Dinaig nila siya, isinakay sa isang truck at pinutol ang kanyang grind cutters. Dumating sa pinangyarihan si Vector at ipinakita rin ng lalaking nakamaskara ang kanyang sarili na si Yugo pala. Pinuri siya ni Vector sa kanyang tagumpay at binayaran siya, tapos inutos na ihatid ang grind cutters kay Shiran. Ibinigay ni Yugo ang bahagi ng bayad kay Tanji, na nagtatanong kung kailan planong sabihin ni Yugo kay Alita ang tungkol sa kanyang tunay na trabaho, pero hindi na sumagot si Yugo. Kinabukasan ipinasyal nga ni Yugo si Alita sa labas ng lungsod kasama ang mga kaibigan tulad ng ipinangako niya. Nagbahagi sila ng maikling kasaysayan ng digmaan na nagpapaliwanag na ang Zolom ay ang tanging lungsod na natirang nakatayo. Who was the enemy? The Erm. United Republics of Mars. URM. Dinala nila siya sa isang lawa kung saan bumagsak ang isang ERM spaceship. Salvagers have jacked some stuff over the years for metal, but it's all ERM technology, so it's mostly been left alone. This is an arm ship? You know, it's pretty hard to sell this stuff since no one knows what it is or... Itinuro ni Alita ang command deck ng spaceship pagkatapos ay sumisid sa lawa at nagtungo sa ship. Ang spaceship ay nag-activate bilang tugon sa presensya ni Alita. Na-navigate niya ang corridor nito ng madali na tila likas na nalalaman kung saan ang daan papasok. Likas na pinindot ni Alita ang isang command na nag-deactivate sa shield at tumambad ang isang cyborg na katawan sa harap niya. Kinuha niya ang katawan at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Pagbalik sa lungsod, dinala ni Alita ang katawan sa lab ni Dr. Ido at pinilit na ikabit ito sa kanya. Tumanggi si Dr. Ido, ipinaliwanag na ang katawan ay kilala bilang isang berserker, isang highly advanced technology na lubhang malakas at posibleng mapanganib kung hindi makokontrol ng maayos. The instinctive fighting technique you use is Panzerkunst, a lost combat art for machine bodies. It was used by the Berserkers. You are not just a warrior, Alita. You're an Berserker. Bigo sa kanyang pagtanggi, lumabas si Alita. Determinado, nagtungo si Alita sa headquarters ng Hunter Warriors at nagrehistro bilang isang Hunter Warriors. Pagkatapos kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro, binisita niya ang hangout spot ng mga Hunter Warriors kasama si Yugo. Sa una ay tila nag-aatubili pumasok si Yugo pero tiniyak sa kanya ni Alita na siya ang bahala. Pagpasok sa loob, naabutan niya si Zapan na binubugbog ang ilang kalalakihan. Napansin din sila ni Zapan at nagpas siyang makipaglandian kay Alita. Ipinakita ni Alita ang kanyang ID para ipaalam sa kanya na isa na rin siyang Hunter Warriors. Dahil dito ay pinakilala siya ni Zapan sa ilang pinakamapanganib na Hunter Warriors na para bang ipinapamukha niya kay Alita na ang isang cute na babaeng tulad niya ay hindi maaaring maging isang bounty hunter. Then there's McTeague, the dog master, with his hellhounds. His biggest problem is having enough left to identify after so he can collect the bounty. This is Master Clive Lee of the White Hot Palm. He has over 200 confirmed kills. Ipinagmalaki niya rin ang kanyang Blade of Damascus na hinasa sa isang monomolecular edge at ipinanday bago ang digmaan sa pamamagitan ng nawalang sining ng ERM metallurgy. Ngunit hindi natinag si Alita sa pagtatangka ni Zapan takutin siya at kinausap ang lahat ng mga Hunter Warriors para hingin ang kanilang tulong sa pagpuksa kay Grueshka. Gayunpaman wala siyang natanggap na suporta at tinawanan lang siya ni Zapan. Pagkatapos ay kinutya pa ng kinutya ni Zapan si Alita ngunit bilang tugon, hindi rin nagpatalo si Alita sa kanya at ininsulto siya sa harap ng mga Hunter Warriors. What could I learn from a loudmouth pretty boy who spends all of his money on his face? Maybe I'll pull your arms and legs off, roll your head around in the street. Maybe that'll teach you some manners. You might mess up your hair. Hindi kayang tiisin ang kahihiyan, inatake ni Zapan si Alita, pero madaling nadaig siya ni Alita nang hindi pinagpapawisan. Sa kabila ng pagtataglay ng mabangis na espada na ipinagyabang pa niya, pero hindi niya ito nagamit laban kay Alita. You do not deserve such a weapon. Pagkatapos ay hinamon ni Alita ang mga Hunter Warriors sa isang labanan, idineklara na kung mananalo siya ay dapat nilang tulungan siya. Gayunpaman walang nangahas harapin ng babaeng madaling tinalo si Zapan. Kaya sinimulang tuyain ni Alita ang kanilang kaduwagan, na kalaunan nga ay nagpasiklab ng matinding awayan. Nang ibabaw si Alita laban sa lahat ng mga patron ng bar. Habang patuloy na nakikipaglaban, dumating si Dr. Ido at pinigil sila. Sa sandaling ito dumating si Cyborg Grueshka at kapansin-pansin ang upgraded niyang katawan. Ipinahayag niya ang kanyang layuning hulihin si Alita at ipinamalas ang kapangyarihan ng kanyang bagong grind cutters sa pag-atake sa isa sa mga Hunter Warriors. Sinabi ni Grueshka na narito lang siya para sa ulo ni Alita at ang karamihan ay nag-aalangan na mamagitan. Ang kaibigan na aso ni Alita ay tumayo at tinahulan si Grueshka. Ngunit walang awang pinatay ni Grueshka ang aso. Si Alita, na nag-init sa galit, ay ginamit ang dugo ng aso para ipintura sa mukha niya. Nang inatake siya ni Grueshka ay mahusay niya itong nailagan. Pagkatapos ginamit nito ang kanyang grind cutters para masira ang sahig na lumikha ng butas tungo sa underground. Walang pag-aalinlangang lumukso si Alita at isang mabangis na labanan muli ang sumiklab sa pagitan ni Alita at Grueshka. Lumaban si Alita na may katumpakan, pinamalas ang kanyang pambihirang kakayahan. Gayunpaman, ang walang humpay na pag-atake ni Grueshka sa kalaunan ay sa kasamaang palad na hiwa ang marupok na katawan ni Alita. Sa kritikal na sandaling ito, isang flashback muli ang nakita ni Alita kung saan ibinunyag ng kanyang coach na si Nova ang tunay na kaaway. Tumangging sumuko, binuhos ni Alita ang natitirang lakas sa kanyang tanging gumaganang kamay sabay tumalon kay Grueshka at nagtagumpay na dukitin ang kanyang kaliwang mata.
Pagkatapos, si Dr. Ido, Yugo at ang isang hunter na may alagang aso ay dumating para tulungan si Alita at itinaboy si Grueshka. Mabilis na binuhat pabalik ni Dr. Ido ang sugatang si Alita sa lab at nakasalubong pa nga nila si Shiran. You think you can replace us that easily? Bring her back as many times as you'd like. Wala nang choice si Dr. Ido kaya nagpa siya na siyang ikabit kay Alita ang berserker na katawan. Nagsimulang gumawa ang katawan ng micro-adjustment ng kusa. The shell is reconfiguring to her subconscious image of herself. Looks like she's a little older than you thought. I've never seen anything like it. Maya-maya, ginising ni Alita si Ido at ipinakita ang mga kakayahan ng kanyang bagong katawan. Ang kanyang bagong anyo ay makabuluhang mas mabilis at mas malakas at kaya na rin niyang bumuo ng arc plasma na gagamitin bilang sandata. Pagkatapos ay pinuntahan ni Alita si Yugo upang ipakita ang kanyang bagong katawan. Natuwa naman si Yugo nang makita siyang muling aktibo at pinuri ang bago niyang itsura. Why don't you like her? I just never got the whole hard body thing. And besides, she's armed. It means she was probably the enemy at one point. 300 years ago. Get over it. Binanggit ni Alita na ang kanyang bagong katawan ay mas malakas at may pinahusay na touch sensitivity. Hinawakan siya ni Yugo at pagkatapos naghalikan sila. Does it bother you that I'm not completely human? You are the most human person I have ever met. Balik sa lab ni Vector, galit na galit si Grueshka sa pagkawala ng kanyang mata at sa kanyang pagkabigo makuha ang puso ni Alita. Muling sinapian ni Nova ang katawan ni Vector at sinaway si Grueshka sa kanyang kabiguan na nagsasabing ang tanging pagkakataon lang niya para sa katubusan ay dalhin ang puso ni Alita. Matapos mabawi ang kamalayan, sinabi ni Vector kay Shiran na hindi sila maaaring umasa lamang kay Grueshka at kailangan nilang gumawa ng ibang paraan kung sakaling mabigo muli si Grueshka. Pagkatapos inimbitahan ni Vector si Yugo sa isang inuman para i-set up si Alita. Lumalabas na pinangakuan pala ni Vector si Yugo na makarating sa Zolom kapalit ng pagtatrabaho sa kanya upang makalikom ng sapat na pera. Minanipula niya si Yugo para himukin ito si Alita na subukan sumali sa motorball game. Sa sumunod na araw, binisita ni Alita si Yugo at nadatnan itong natutulog. Nagising si Yugo at nagpaliwanag na siya ay uminom kagabi kasama si Vector at inulit ang pangakong dadalhin siya sa Zolom kung maiipon na niya ang sapat na pera. Nang mapagtanto ni Alita kung gaano kaimportante kay Yugo ang makapunta sa Zolom, nag-alok si Alita na tulungan siya sa pamamagitan ng pagkuha ng higit pang bounty, ngunit tumanggi si Yugo at ayaw niya raw magpabigat sa kanya. Dahil dito sinubok ang ialok ni Alita ang sariling puso, hinihimok si Yugo na ibenta ito para maipon na nila ang sapat na pera para sa kanilang dalawa papuntang Zolom. It's got an armed microreactor for a power supply, probably worth millions. Ngunit tumanggi muli si Yugo at nagpayo na wag niyang ibibigay kailanman ang mga bagay na napakahalaga kahit sa ano pang dahilan. That was pretty intense, huh? Yeah, it was very intense. Sorry. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yugo ang isa pang paraan para kumita ng pera. Ito na nga yung alok ni Vector kay Alita na makipagkumpetensya sa motorball game at kung manalo siya, maaari silang umabante sa senior league at kumita ng mas malaking halaga ng pera. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Zapan ang dalawa. Ibinulong niya sa kasama na ang kanyang mga plano para kay Alita ay mas masahol pa sa kamatayan. Determinadong tulungan si Yugo, sumali si Alita sa motorball game. Inilaan ni Dr. Ido ang mga kasangkapan na kakailanganin sa laro. Tinanong siya ni Alita kung maaari bang magmahal ang isang tao ng cyborg. Tiniyak ni Dr. Ido sa kanya na posible naman ito at hinimok siyang galingan ito sa laro at mag-ingat na wag masira ang kanyang katawan dahil wala siyang kakayahang ayusin ang teknolohiyang ito. Pagkatapos sumulat si Alita ng 99 sa kanyang suit, inaalala ang numero mula sa kanyang memorya. Sa isa pang locker room, tinipon ni Vector ang mga cyborg na inupahan niya upang makipagkumpetensya sa laro at nangako siya ng malaking halaga sa sino mang makakapatay kay Alita. Bago magsimula ang tournament, tumawag si Alita kay Yugo para tanungin kung bakit hindi pa siya dumarating. I'm doing this for us, remember? You can't miss it. Sinabi niya na may aasikasuhin lang siya at malapit na ring matapos. Pinuntahan pala ni Yugo si Tanji na nasa gitna ng pagbabaklas ng cyborg at tinawag siya ni Yugo sa tunay niyang pangalan na nagpagalit kay Tanji. Ipinahayag ni Yugo ang kanyang intensyon na hihinto na sa kanilang mga ilegal na gawain ngunit tumugon si Tanji sa pang-iinsulto kay Alita. Ang kanilang argumento ay nauwi sa away. Sa panahon ng kaguluhan ay dumating si Zapan at hinarap si Yugo. Tinutuya siya tungkol sa kung ano raw kaya ang magiging reaksyon ni Alita kapag nalaman nito ang kanyang mga aktibidad. Nangako ng paghihiganti si Zapan kay Yugo dahil sa ginawa ni Alita sa kanya at nagpas siyang i-frame up siya para sa pagpatay. Pinatay ni Zapan ang cyborg na binabaklas ni Tanji at isinisi ito kay Yugo. Nang sasaktan na niya si Yugo, namagitan si Tanji kaya pinutol siya ni Zapan sa kalahati. Sa desperasyon ay itinapon ni Yugo ang firebomb kay Zapan sabay tumakas. Dahil dito hinabol siya ni Zapan ng walang humpay. Balik sa arena, pumwesto na si Alita sa panimulang linya. Ilang segundo bago magsimula ang laban, napansin ni Dr. Ido ang ilang bounty hunters na kakumpetensya ni Alita at napagtanto na ang laro ay isang setup. Sinubukan niyang balaan si Alita. It's a setup. You gotta get out of there. They're gonna kill you. Which ones? All of them! Ngunit nagpasya pa rin si Alita na ituloy ang laro. Nang magsimula na ang laro, agad tinarget ng mga cyborg si Alita. Ngunit mahusay na nadaig niya ang mga ito isa-isa at ipinamalas ang kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, naglabanan din ang mga cyborg sa isa't isa para sa premyong mapatay si Alita. Pinuri siya ng komentarista sa pagtawag sa kanya ng Alita the Battle Angel. Sa kabila ng ilang pinsala, nananatiling hindi natitinag si Alita. Biglang tumawag sa kanya si Yugo. Ibinunyag niya na hinahabol siya ni Zapan na naglalayong patayin siya at nagsusumamo para sa kanyang tulong. Inutusan siya ni Alita na pumunta sa isang tiyak na lokasyon kung saan sila magkikita. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Alita sa arena sa pamamagitan ng pag-crash sa billboard.
Ang mga humahabol na cyborg ay pansamantalang napigilan siya, ngunit nilabanan niya ang mga ito at nagawang pakawalan ang sarili. Samantala, sa wakas naabutan na ni Zapan si Yugo. Nang papatayin na niya ito, dumating si Alita sa tamang oras sabay dinesarmahan si Zapan at iniligtas si Yugo. Sa sandaling iyon, tumambad kay Alita ang wanted poster ni Yugo sa isang kalapit na billboard. Ibinunyag ni Zapan ang mga maling gawain ni Yugo. Is it true? Ellie, you don't understand. Inamin naman ni Yugo na bagaman hindi siya naging tapat tungkol sa kanyang trabaho, ngunit kailanman ay hindi niya magagawa ang pumatay. Pinulot ni Zapan ang kanyang espada at nagutos kay Alita na tumabi para makumpleto na niya raw ang kanyang gawain. Ngunit pinagbantaan siya ni Alita na papatayin siya kung gagalawin nito si Yugo. Dahil dito pinaalala ni Zapan ang patakaran na ang sino mang makikialam sa isang hunter-warrior para sa kanyang target ay isang krimen, kaya idineklara ni Alita. He's mine! Then make the kill. Bago pa siya makakilos ay inunahan ng saksakin ni Zapan si Yugo. Dumating ang mga Centurion, hinihinging ibigay ang kriminal na si Yugo. Dinala siya ni Alita sa malapit, nakikiusap sa kanya na huwag mamatay. Pagkatapos inamin niya na hininto na niya ang kanyang trabaho dahil mahal niya si Alita at nagbahagi sila ng huling halik na napagmasdan naman ni Shiran mula sa distansya. Naantig sa kanilang pagmamahalan, niloko ni Shiran si Vector. Pagkatapos lumapit siya sa dalawa at inihayag ni Shiran na may paraan pa para iligtas si Yugo. Ilang sandali pa ay lumabas na si Alita hawak-hawak ang ulo ni Yugo. Kinumpirma naman ng mga Centurion ang pagpatay. Ang nagsususpetsang si Zapan ay sinuri si Yugo kung talagang patay na ba ito at natuklasan na pinapanatili na lang pala ni Alita ang utak ni Yugo na buhay sa kanyang sariling puso. Sinubukang kunin ni Zapan ang ulo, ngunit inakusahan siya ng mga Centurion sa pagtatangkang pag-agaw ng bounty ng ibang hunter. Violation. Hunter Warriors of Pan. Stealing another's bounty is against factory law and the hunter's code. Pagkarinig nito, kinuha ni Alita ang espada ni Zapan sabay hiniwa sa kalahati ang kanyang mukha at umalis sa eksena. Balik sa lab ni Dr. Ido, nagawa nilang iligtas si Yugo sa pamamagitan ng paglakip sa isang bagong katawan ng cyborg. Pinuri niya ang surgical technique ni Shiran sa pagligtas sa buhay ni Yugo nang hindi nagdudulot ng pinsala sa utak nito. Ibinunyag din ni Dr. Ido kay Alita na hindi nabibili ng pera ang daan papuntang Zolem. Paka na lang daw ito ni Vector para linlangin ang mga kabataan. Inihayag niya na ang tangi lang paraan upang maabot ang Zolem ay maging kampyon sa motorball game. Alam niya ang mga bagay na ito dahil taga doon daw talaga sila sa Zolem. Ikinuwento niya, nang ang kanilang anak na babae ay mayroong genetikong kapintasan, pinapili sila ni Nova ng isang malupit na pagpipilian. Mananatili sila sa Zolem ngunit papatayin naman ang kanilang anak o ipapatapon mula sa Zolem pero buhay pa rin ang kanilang anak. Ito ang dahilan kung bakit napadpad sila dito sa Iron City kung saan nagpasya na rin si Ido na tanggalin ang kanyang marka sa noo para makalimutan ang Zolem. Dagdag niya pa na ang Iron City ay binabantayan at kontrolado ni Nova. Samantala, kinumpronta ni Vector si Shiran matapos malaman na tinulungan niya sina Yugo at Alita. Inamin ni Shiran na ginawa niya ito dahil isa rin siyang ina. Ipinaalam na rin niya kay Vector ang kanyang pagnanais na huminto. Tinanong siya ni Vector kung gusto pa rin niyang pumunta sa Zolem, ngunit iginiit ni Shiran na hindi na siya interesado pa. Nang paalis na si Shiran, hinarap siya ni Grueshka. Nabalot ng pagkakasala si Alita para sa lahat ng nangyari, ngunit iginiit ni Dr. Ido na wala siyang kasalanan at hinimok siyang huwag sisihin ang sarili. Idiniin niya rin na siya lang ang makakapigil kay Vector. Sa isang sandali ng pagtanggap, tinawag siya nitong ama sa unang pagkakataon. Thank you, Father. At umalis. Pumunta si Alita sa factory ni Vector. Pagpasok niya sa gusali, ilang Centurion ang humarang sa kanyang daan. Ngunit walang takot na hinarap niya ang mga ito at mabilis na sinira ang lahat ng mga Centurion. Violation. 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 Pumasok siya sa opisina ni Vector at kinumpronta siya dahil sa pagsisinungaling nito kay Yugo tungkol sa pagpapadala sa kanya sa Zolem. Binuksan ni Vector ang isang case na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng katawan ni Shiran. Nova demands body parts for his experiments, especially the brains of people he admires. And that is the only way anyone ever gets to Zolem. Sa sandaling ito ay biglang lumitaw si Grueshka na inatake si Alita. Ang pag-ataking ito ay nag-trigger muli ng isang flashback kay Alita kung saan nakikipagdigma sila patungo sa Zolem. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nililipol ng isang defense ring sa tubo ng transportasyon. Hinimok siya ng kanyang commander na tapusin ang misyon at wasakin ang Zolem. Balik sa realidad, bumangon si Alita at bumaling ang pinsala sa katawan. Ipinahayag niya na kilalanan niya ngayon ang tunay niyang kaaway at si Grueshka daw ay isang puppet lang. Nang maglunsad si Grueshka gamit ang grind cutters ay walang kahirap-hirap na hiniwa ito ni Alita sa kalahati. Sa ilang segundo lang ng pakikibaka ay winakasan niya si Grueshka. Pagkatapos ay hiniling ni Alita kay Vector na makausap si Nova. Sumapi muli si Nova kay Vector. Pinuri niya si Alita sa paglampas sa kanyang inaasahan sa pamamagitan ng pagtalo kay Grueshka at pagtalikod ni Shiran sa kanya. Gayunpaman nagbanta si Nova sa kanya na papatayin nito si Dr. Ido at Yugo sa lalong madaling panahon kung hindi siya makakalapit sa kanya. Hindi natiis ang pagbabanta, pinatay niya si Vector. You just lost a puppet. That looks fatal. No matter. Vector was getting tiresome. Pagkatapos binalaan niya si Nova na isang malaking pagkakamali daw ang pagmamaliit nito sa kanya. Saktong tumawag si Dr. Ido para ipaalam kay Alita na hinahanap ng mga enforcer si Yugo. Tinulungan niya itong makatakas at ngayon si Yugo ay sinusubukang umakyat sa tubo patungong Zolem. Sinundan siya ni Alita at naabutan niya doon si Yugo. Nakikiusap siyang huwag magpatuloy at nagbabala sa kanya ng panganib, ngunit iginiit ni Yugo na ang kanyang lugar ay nasa Zolem.
Nagmakaawa si Alita na bumalik at pumayag naman siya. Gayunpaman si Nova na nagmamasid mula sa malayo ay pinagana ang defense system ng tubo na nagpadala ng mga blades pababa sa tubo. Tinangka ni Hugo tumalon ngunit sinira ng mga blades ang kanyang cyborg na katawan. Mahigpit na hinawakan siya ni Alita upang pigilan ang kanyang pagkahulog ngunit dahan-dahan namang humiwalay ang kamay niyang cyborg. Sa kanyang huling salita, nagpasalamat si Hugo kay Alita para sa lahat at pagkatapos bumagsak na sa kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang buwan, naghahanda na si Alita para sa motorball race sa isang locker room. Ipinakilala siya ng komentarista bilang ang bagong motorball star na umakyat sa Champion League sa loob lamang ng ilang buwan. Sa pagpasok niya sa arena ay hindi magkamayaw ang mga tao sa paghiyaw ng kanyang pangalan. Sa isang mapanghamong kilos, itinaas ni Alita ang kanyang espada patungo sa Zoleng habang pinapanood siya ni Nova mula sa kanyang lungsod.